Okay guys, magandang umaga sa inyo guys. Araw ngayon ng Miyerkules, no? So, dito tayo ngayon sa bagong episode ng vlog natin. So, ito, meron tayong bago. Meron tayong bago tayong rim. Ayan, the Project Slay na rim yan, oh. Yan yung brand. So, nanginaya nga ako dun sa sa taxi nung nakaraan kasi isipin mo, pupunta ka lang ng bike shop sa Caloocan, no? Kubayad ka ng 800 sa pamasahe lang, no? So, hindi na natin uulitin yun. Dahil ngayon, kabisado ko na yung shop nilang bago ngayon sa may dagat-dagata sa may Caloocan. So, shoutout sa BMX Cycle Center, kay Boss Mark Castilla and kay Boss Teng. So, 26 yung rim na to. So, ikakabit yan dun sa hub na galing sa Lazada, no? So, ewan ko lang ngayon kung darating ngayon kasi nakalagay kasi dun is on its way na daw. Kumbaga, on the way na daw sa near you. So, isip ko baka na yun, papunta na nga yan dito mamaya. Kasi ang deliver kasi na ang deliver kasi nila sa kasi lagis tanghali, hapon. Kaya ayun, itong hub na to yung rim set tsaka yung rayos dyan na yan. Baga tatanggalin ko na lang yung gulong yan, ilipat ko lang yan doon pag dumating na yung hub kasi di natin alam kung saan tayo magpapakabit ng rim. So balik tayo sa vlog natin, no? Kasi sa totoo lang, honestly, kung ano yung mga dahilan ba't ako magpapalit ng hub. Kasi yung hub na to is 20x110. So ibig sabihin, pag itong itong end caps na to, yan, yung tinuro ko na yan, lang yan, nakasanda lang sa bearing yan. Kasi yung hub na to is, mas malaki yung bearing na to. Hindi nakatagos yung spacer doon sa bearing. So ibig sabihin, yung mga hub na 20x110 na nakalabas ang axle o yung spacer, mas maliit yung bearing mo ay sa bearing nito. So ibig sabihin, mas matibay pa rin yung bearing nito kasi mas malaki. Pero yun nga, for secure, syempre mas prepare ko pa rin yung in-order kong hub. So yun na lang yung binili kong hub, yung Cruiser 550 kasi medyo pricey yung hub eh. Kasi nagtanong ako kay Raven Cycle, nasa 7,000 daw yung hub nila. So hindi mo kailangang bumili ng ganong kamahal na hub para lang sa ganitong bike. Kasi kahit anong hub naman yan, pwede naman talaga yan. Kasi yung mga rayos pala nito, maluwag. Yan o. Maluwag yung mga rayos nito. So ang bala ko sana dito, hindi ko alam kung ito na lang siguro yung rayos na ikakabit dito or bilang ko na lang ng bagong rayos ulit na 26. Pero nakapokus kasi tayo doon sa rim na isa. Ito tayo nakapokus kasi ayun na yung rayos na nakakabit, yung rayos na nabili natin kita Tatay Felix. Maiksi lang yan sa is 26 yan. Diyan tayo nakapokus. Habang nag-review sa akin sa short video, no, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Kahit sa konting effort natin sa video is ko naman kayo, napapasaya ko naman kayo sa mga video natin sa short video, no. Pero papasalamat ako sa mga nag-reviews sa ating short video. Maraming salamat sa inyo. And ito, back to tayo ngayon sa vlog, no. So kahapon medyo tayo sa isang video natin sa Montalban. Kasi sabi ni Jamir is daw yun, San Mateo daw, pero Montalban pala yun. Pero sa may lang yun ng Montalban, sa may bungad lang. Kaso mayroon lang kasi kami dinaran doon na parang kaliwa. So hindi naman siya ganun kalayo. So medyo ramdam mo lang yung layo dahil mabot ka na kasi sa Montalban. Kasi isipin mo, bungad ng San Mateo, di ba? Ang San Mateo kasi is na yan. Ang San Mateo kasi dyan na yan sa may Upang. Ampid kasi ang bungad ng San Mateo. Tapos pupunta ka na lang doon pag nakapunta ka na ng Montalban, sabihin, mo na yung San Mateo na kumbaga sa public road, nadaanan mo na yung buong San Mateo. So sa Montalban, yun na medyo sayang kasi
Yung pump track pala doon na pump track pala doon na pinunta namin is para sa mga motocross lang pala yun. So bagay yun sa mga putik, kasi putik naman talaga lagi ang mga dinadala ng mga motocross na yan. So kami, hindi naman kami nag-assume kagad na makakalaro kami doon dahil first time ko lang kasi magpunta doon, tapos hindi ko rin naman din alam yung na yun. Hindi ko rin alam yung itsura. So nung nandun kami, nalaman ko na rin, yun, na-realize ko na hindi pa talaga pwedeng maglaro doon pag gano'n yung medyo malala yung putik. Kasi umulan nga nung last So ewan ko lang ngayon kung tuyo na ngayon yun, pero para sa akin hindi ko siya ma-recommend sa mga ganitong bike. Yung mga ganitong bike hindi ko siya ma-recommend. Mas ma-recommend ko pa sa motocross, kasi yung motocross kasi is malaki gulong nun and may motor yun. So yan, mamaya naanin natin yung hintay na pala natin yung Lazada dumating para mapakabit na natin tong rim and rayos. Siguro if ever na dumating yung Lazada mamaya ang tanghali, baka bukas ko na ito ipakabit yung rayos na yan. So i-video natin mamaya sa short video yung pag dumating, if ever na dumating. Sasalpak natin dito sa tinidor yan para malaman natin kung pasok pa talaga, kasi si Cruiser Hub kasi is meron siyang 20 by 110 by 20 by 110 by non-boost, and meron din 20 by 110 by boost. So sayang kasi wala tayong hub na ganun dalawa, para maganda sana malalaman natin kung pasok sana siya dito, para yung boost malaman natin kung pasok din siya dito sa spacing ng ating port. Kasi itong hub na 20 by 110 is karamihan kasi malalaki yung mga ganito, mga end caps niya, malalaki yung mga end caps niya sa bawat gilid, kasi non-boost na lang kasi yung yung hub nito, yung hub shell, kaya ang ginawa nila is malaki yung dito. So yung boost naman is manipis to pero mahaba yung sa hub. So I think siguro parehas nga lang sila ng spacing, wala naman nag-iba. So ito yung tinidor na to, sa totoo lang pwede gawing pwedeng gawing tong 15 by 100 pwede to, or 15 by 110 pwede, kasi ang gagawin lang kasi dito is yung thread na ito, yung drop out dito is pupukpukin na yan, ipipress ng machine yan para matanggal yung thread. Then ang gagawin is papalitan ng mas maliit na axle para tong hub na to or itong tinidor na to is maging mako-convert na sa 15 by 110. So you don't need to bumili ng non-boost na hub na 15 by 100. Magpi 15 by 110 ka na para maiwasan natin yung mga spacer. So ayan naglalangis na naman yung ating port, kasi wala tayong rubber seal nga na yung rubber, kasi itong tinidor na to bago ko to tanggalan ng kulay is nilinis lang to yung mekaniko sa Bike West. Wala siyang sinervice dito, ang lang yung oil lang is bago lang is na yan. So I think tong rubber seal na to may mayroon na talagang something to. Kaya ang nangyayari dyan is kailangan madala na natin sa John Restoration para ma-check natin kung ano yung code ng rubber seal na pwede dito. Kasi ang stanchion na itong Raksak Argyle is 32 lang. So sabi ni Sir, hindi raw kasi pwedeng basta-basta lang na bumili ka ng rubber seal na 32, kasi baka magkaiba yung yung sa may banda rito, sa may hulmahan ng So it's better kung pumunta ka na lang doon ulit and dala-dala mo tong port na to para masiservice nila ng maayos, and bago nila maservice malaman nila kung ano talaga yung pinaka problema. Kasi ito namang ito namang top cap natin dito is tawag dito, pwede natin ito ipagaya kay Kuya Pakito sa machine shop ito, kasi na na siya na uuka na yung mga gilid-gilid niya,
Pero sabi ko nga, minsan lang naman kasi baklasin yan. Kaya okay lang yan. Kasi kaya to siguro nagkaroon ng uka. Hindi kasi sila gumagamit ng sakit, katala lang ginagamit. So hindi pwede yan gamitan ng katala. Dapat yan sakit talaga. So doon sa Bike West maganda sila kasi may gamit sila talaga na pangbakas ito. Nakita ko kasi yun.